Okay, magandang araw ulit sa inyo mga paps. So, gagawa ulit ako ng video tungkol dito sa stock carb natin sa mga diaphragm type. So, pareho lang din to sa mga Mio Sporty or kahit anong carb na diaphragm type, yung ganito yung itsura. Yung mga hindi pa masyado nilang naiintindihan yung ganitong carb kasi madalas daw nagkakaproblema sila sa ganito, lalo na sa mga motor natin na mga naka-raider. Minsan hindi na siya tumatagos dun sa 8K RPM pataas. So minsan 6K, 7K dun lang kahit naka full throttle. Minsan 60 o 70 lang daw ang takbo na inaabot. So unahin natin mga paps yung yung minor. So minsan yung arangkada pa lang namamalya na siya. Pwedeng mag-adjust, no? Pwede tayong mag-adjust dito. Ito yung tinatawag na mixing screw. Itong mixing screw na to, ito yung nagko-control ng 0 to 4K RPM. Parang minor hanggang 4K RPM. Madalas na adjustment nito 2.5. So, yun yung standard ng Raider 150. Okay? Pero minsan hindi 2.5, minsan may mas magandang response sa 2 or 3, ganun. So, depende pa rin yun mga paps. Pero ang standard niyan 2.5 talaga. So maraming naguguluhan kasi kung bakit nandito yung pihitan or bakit 2.5 yung pihit. Sa mga ibang carb naman, yung mga aftermarket na carb, may 1.5 o 2. Sa mga ganong carb kasi mga paps, hindi na talaga ako nagbibilang, no. Papaliwanag ko lang ng konti mga paps. Ito yung butas ng slow jet. So, yan yung butas ng slow jet. Ito naman sa main jet yan. Diretso po yan dito. Itong slow jet, yan ang butas niya. Kung didiretsuhin natin, kikita nyo yan. Straight po yan dito. May may daanan yan dito ng hangin. Papunta dito sa slow jet. Dito nakalagay yung slow jet natin. Ang size ng stock ng slow jet ng Raider 12.5. Okay. So ang hangin niya permanent open na yan papunta dito sa slow jet. Pagdating naman dito, kung makikita nyo yan, itong daanan na to papunta rito sa mixing screw. Ibig sabihin, ang mixing screw mga paps, kapag ang pihit natin dito, magkasama na yung gas at saka hangin na ibibigay natin. Ibig sabihin, pag nagbitaw tayo dito, galing sa sarado, yan, ba, example, ganyan, sarado yan. Kapag binitawan natin yan, hindi lang hangin yung kinokontrol natin. So, ibig sabihin, magkasama na yung hangin at saka gas. So, minsan naman mga paps, sa minor pa lang or arangkada, nagkakaroon tayo ng puga kasi may iba pang nakaka-apekto dito. So, ang ibang nakaka-apekto pa dito is itong enricher. So, may diaphragm yan. Sana tapusin nyo itong video na to mga paps para maintindihan nyo. Yan. Ito yung diaphragm yan. Enricher ang tawag dan. O dito yan. So, kapag nagkaroon na to ng problema, yan. Pag nagkaroon na to ng problema, pupugak talaga yung hanggang 4K RPM. May kasi yan mga paps, may passage yan, oh. Kita nyo yan? So, titignan nyo yung daanan niya, diretso dito. Pagdating dito sa ilalim, so connected pa rin siya dito sa may slow jet. So, connected yan dyan sa slow jet. Tingnan nyo mga paps, ha. Pagka tinaas mo to, pakanan, pag ganyan ang tingin mo, pakanan yan, pataas yan, ayan, oh. Bubuka yan. So, ibig sabihin, magpapapasok ka ng hangin. So, dito, ito yung speed ng idle. Halimbawa, gusto nyo i 1.4 to 1.6, yun ang standard. Dito kayo mag-a-adjust basta tamang sakto at nakatono na yung ganto nyo. So, madalas nagkakaproblema tayo dito sa minor hanggang sa mga 4K RPM minsan or madalas pag barado to. Kasi titignan nyo to mga paps, ito nakatusok dito. So, kapag nagluluwag ka nyan para pumasok yung gas at saka hangin para sa minor, pag ito barado mga paps, magkakaroon tayo ng dyan, ng problema. Ayan, titignan nyo maigi, may butas yan. Kaya kapag pinalinisan nyo yung carb nyo, kailangan siguraduhin nyo yan. Yung kinokontrol mo dito, diyan yan lalabas. Okay? Kapag naman ang problema natin is mid RPM, so madalas na nagkakaroon tayo ng problema dito sa may piston. Pagka na apektado na yung mid natin, apektado na rin yung high RPM natin, ibig sabihin yung full throttle natin. So, ang nangyayari kasi niyan, sa kakagamit natin or sa mga hindi nagpapalit ng air filter o yung mga naka-open carb, nagagasgas yung dito sa may likod. Yan, oh. Gagasgas yan. Kapag may gasgas na yan, hindi na yan siya smooth.
na umangat. Ganyan. Tingnan nyo anong bubuka. Yung butterfly lang muna ang bubuka. Yan o. Halimbawa, mid RPM ka, ganyan. So, ganyan, di ba mga paps? So, para magkaroon siya ng tamang RPM sa mid, ito kasing piston na to, itutulak to ng pressure ng hangin. Ano ba yung pressure ng hangin? Yung pressure ng hangin, yung atmosphere natin. So, itutulak yan. Nagkakaroon kasi yan ng pressure. Pagka bumaba yung piston, nag-throttle ka, nag-i-intake yung piston, tutulak yan ng pressure ng hangin. So, ito tataas to. Tataas yan. So, kapag maganit yung slide mo, may gas-gas dito or may gas-gas dito sa kabila, dito sa likod, sasabit yan mga paps kasi pressure lang ng hangin ang nagtutulak pataas. Spring niya para bumalik. Diba? Nandyan yung spring sa taas. Pagka tin-throttle natin, so kung maganit siya, hindi talaga magpo-full throttle o mag-i-stuck ka lang dun sa mga 6k RPM, 7k RPM. So 60, 70, 80 lang din ang takbo mo. So ganun yan. Yan ang madalas nasisira. Ayun o, maganit na siya mga paps. Kasi may sabit na siya. Ito kasi sira na to na stock carb. Tapos, ang nangyayari din dito, kapag itong goma na to is may butas. Kung may butas to, so may problema tayo dyan. Kailangan mo itong palitan. Pero, huwag kang papalit dito ng hindi original. Yung hindi SGP, yung Suzuki Genuine Parts. Kasi, pagka matigas din to, so hindi siya makalaro. Hindi siya makalaro ng maigi. Kaya doon tayo nagkakaproblema. Kasi kapag ito nakatagos mga paps, pag walang sabit, magpo-full throttle talaga ang motor mo. Ibibigay talaga niya yung full throttle mo hanggang 12k RPM. Nag-upgrade na talaga tayo pagka ganyan. Yung marami ng ano. Kasi kung bibili ka ng... Madalas kasi pag mga bumibili ng parts nito, kahit original, so nagloloko pa rin siya, no? Minsan malakas ang backfire, ganun. Walang lakas, wala lang persa. So doon na papasok yung mga mag-upgrade tayo ng mas malaking carburetor. Pag ganito nga pala ang carburetor nyo mga paps, wag nyong i-open carb kasi mas madali siyang ma-build up ng ano dito. Mag-build up yung dumi, yung alikabok, pati dito sa likod. So, lalo siyang magagasgas. Naintindihan nyo yung explanation ko kahit medyo magulo. Basta yun, basta kapag nagkakaproblema kayo at hindi nyo nabibigay yung takbo ng full throttle nyo, dito lang yan sa slide, sa diaphragm. Tapos kapag low RPM naman, may pugak, may backfire. Minsan dito yan sa enricher, tapos barado yung mga butas o kaya wala sa tono itong screw na to, itong mixing screw. Tsaka kailangan pag nilinisan to, bubugahan talaga ng compressed air para matanggal yung mga dumi-dumi dyan. So yun lang naman mga paps, at ingat kayo lagi, ride safe.